Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid. Ako si Lelaine Hechanova ng CRC Chess. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Joshua chapter 2 verse 1. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa maikling panalangin. Aming Diyos, Ama, marami pong salamat sa araw na ito, sa biyaya ng buhay na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa inyong pag-iingat sa amin at patawad po sa aming mga sala sa isip, sa salita o gawa. Lord, tulungan niyo po kami na patuloy na lumakad sa inyong daan at bigyan ng katatagan at wisdom sa pang-araw-araw. Kayo lamang po ang pupurihin sa araw-araw naming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo naman po ay dumako sa ating Biblia sa Joshua chapter 2 verse 1 na may pamagat na Joshua sends spies to Jericho. Then Joshua, son of Nun, secretly sent 2 spies from Shittim. Go, look over the land, he said, especially Jericho. So they went and entered the house of a prostitute named Rahab and stayed there. Sa Tagalog naman po, buhat sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 espiya. Sila'y pinagbilinan niya ng ganito: pumunta kayo sa lupain ng Kanaan. Manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, at doon sila nagpalipas ng gabi. Nangyari po ito matapos ipag-utos ng Diyos kay Joshua na sila ay maghanda upang tumawid sa ilog ng Jordan. Sino po ba si Josue at bakit niya inutusan ang 2 Israelita na magmanman sa lungsod ng Jericho? Si Josue ay pinili ng Diyos upang humalili kay Moises bilang pinuno ng Israelita. Siya ay naging katulong ni Moises sa loob ng 40 na taon ng paglalakbay sa ilang at pinagkatiwala sa kanya ang pamumuno matapos ang kamatayan ni Moises. Inutusan ni Joshua ang 2 espiya upang pag-aralan ang lungsod ng Jericho, ang kanilang lakas, kahinaan at kahandaan para sa digmaan. Lihim ang pagsugo upang hindi maalarma ang mga tao o ang kalaban. Ang ginawang ito ni Josue ay bahagi ng matalinong pamumuno, pananampalataya at paghahanda. Tunay na pinahahalagahan ng Diyos ang matalinong paghahanda. Si Josue ay may pananampalataya sa Diyos, pero hindi siya naging pabaya. Gumamit din ang Diyos ng hindi inaasahan. Tumuloy sila sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, at doon sila nagpalipas ng gabi. Si Rahab ay isang babae, taga Jericho at hindi makasalanan, pero ginamit siya ng Diyos. At isang makasalanan pero ginamit siya ng Diyos. Bago pa man dumating ang mga espiya sa Jericho, ay nauna nang kumilos ang Diyos. Sa mga susunod na mga talata, sinabi ni Rahab na takot na ang buong Jericho sa Diyos ng Israel. Ginamit ng Diyos ang karunungan ni Josue, ang katapangan ng mga espiya, at maging ang kabutihang loob ng isang makasalanang babae upang maisakatuparan ang kanyang planong magpagliligtas. Anong mga aral ang hinahayag nito sa atin? Una, ang tunay na pananampalataya ay sinasamahan ng karunungan at action. Sabi sa Santiago chapter 2 verse 17, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ikalawa, kahit na sino man ay maaaring kasangkapin ng Diyos, anuman ang iyong nakaraan. Ikatlo, bago pa man tayo kumilos ay gumagawa na ang Diyos. Gumagawa na ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita. Sa ating pagwawakas, basahin natin ang Hebreo 11 verse 1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyahan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita.
Tayo po ay manalangin. Lord, marami pong salamat sa aming natutunan ngayong araw na ito. Nawa po, ito ay tumimo sa aming mga puso at isip at maisagawa ang inyong kalooban. Marami pong salamat sa inyong kadakilaan, sa inyong provision sa amin. Tulad po ng aming pinag-aralan, ay gamitin niyo din po kami upang mapangalaganap ang inyong mabuting balita. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.